Mga kapuso, sa pagpapatuloy ng ating balik tanaw sa nakaraan, papasyalan natin ang isang lugar sa Cavite na saksi sa paghabi ng Rebolusyong Pilipino. Iyan ang Maragondon kung nasa ng ilang gamit at istruktura noong panahon ni Andres Bonifacio. Tara na't magbalik bayan kasama si Jonathan Andal. Wow, parang binalik sa nakaraan. May mga butas pa nung panahon nung ginawa itong company na Aguinaldo. May mga butas Itong mga na yan. butas na ito. Oo, yan. Tama ng bala. Oo. Extra rice, please. Bahala na si Lord. Babangga. Sa araw na to, mamamasyal ako pabalik sa nakaraan. Sa isang bayan sa Cavite na hindi masyado napupuntahan pero mayaman sa kasaysayan. Welcome to Maragondon. Ngayong araw, samahan nyo kaming pumasyal at balikan ang ilang mahalagang piraso ng ating kasaysayan. Ang Maragondon ay isa sa makasaysayang bayan dito sa Cavite. Inire-rewin ko yung parang historical tour. Pumunta dito sa simbahan, tapos sa mga ancestral house dito. Diretso yung panghuli sa Bonifacio Shrine. Ang first stop, ang makasaysayang 400-year-old Maragondon Church. Wow, parang binalik sa nakaraan. Parang ganun yung sa Maria Clara at Ibarra kung saan nagsisermon yung mga pare. Original pa yan, yung pulpito. Pati yung retablo, original din ba yan? Ang ganda nung nung disenyo, very intricate Tapos yung nasa gitna ng na retablo. yan ang yung birhen dito, yung Nuestra Señora de la Asunción. Unang binuo itong simbahan noong 1618, pero dumaan pa ito sa demolition, reconstruction, renovation, kaya natapos na lang ito gawin mga 1714. Sa looban mismo ng simbahan, may nakatagong mahalagang piraso ng kasaysayan. Ang titingnan natin ngayon ay yung pinagkulungan sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Yan, sa may pintong yan. Diyan ikinulong ang magkapatid na Andres at Bonifacio. Ginamot pa yung sugat niya Nung kinabukasan ng madaling araw, kinuha na rin yung magkapatid, dinala sa Bonifacio Trial House para litisin na. Noong 1897, nagsilbi ring kampo ni Noe General Emilio Aguinaldo ang simbahan ng Maragondon. Patunay dyan ang mga bakas sa pintuan hanggang ngayon. Pati itong pintuan, original din ito, 1618. Ibig sabihin 400 years old na. Oo. Pero tignan mo, ang tibay pa rin, Yung mga tama ng bala yan. Ito mga butas na ito. Oo, yan. Mga yan. Tama ng bala. Oo, yan. Ilang minuto lang mula sa Maragondon Church, makikita ang isa pang mahalagang parte ng kasaysayan, ang Bonifacio Trial House. Narito tayo ngayon sa bahay na kung saan nilitis ang magkapatid na Andres Bonifacio at Procopio Bonifacio. Itong ating nilalakaran ito, original na kahoy pa ito na nilakaran ng magkapatid. Wala pa nababago rito sa mga kahoy na yan, pati sa mga sahig at mga dingding, bintana, lahat preserve pa yan. Yan ang big diorama. So, ito yung actual scene kung paano nilites si... Yung magkapatid. Dito sa Maragondon, marami pang natitirang ancestral house. May ibang maayos pa ang kondisyon, pero may ilang tila na pag-iwanan na ng tuluyan ng panahon. Itong bahay na ito, yung dati raw opisina ni General Mariano Noriel, isa siya sa mga miyembro ng tribunal na naglites sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. At dito raw, sa lugar na ito, ibinaba ang utos na ipapatay yung magkapatid na Bonifacio. Break muna tayo sa gala. Titikman ko naman ngayon ang ilang pagkaing ipinagmamalaki ng Maragondon. Kasama natin si Chef Richard at ipagluluto niya tayo ngayon ng delicacy dito sa Maragondon at tinatawag nilang sinangag sa patis. Basically, adobo na walang toyo pero patis ang gamit. Hanggang kailan natin nahaluin to? Pag nakita nating Nagkakarasit ka ng konti. so eto na ang sinangag sa patis. Malasa yung suka, tsaka tama lang yung alat ng patis. Okay pala, no? Na kahit hindi toyo, yung ilagay mo sa adobo.
At pates ang alternative. Masarap pa rin. Extra rice, please. After main course, syempre meron tayong dessert. At ito po yung isa sa mga kilala na kakanin dito sa Maragondon. Mukha siyang biko, pero ang tawag dito ay kasintahan. Kasi meron siyang palaman sa loob at pag pinaghiwalay mo daw yon, yung parang biko tsaka yung palaman, hindi na masarap. Kaya daw kasintahan ang tawag. Ayun! Cheese! Keso yun nasa loob niya. Ngayon, bibiyahe naman ako ng kalahating oras papunta sa paanan ng bundok kung saan sinasabing pinatay si Bonifacio. Ito ang Bonifacio Shrine sa bundok Nagpatong. Pero sabi ng mga historian, isang set ng buto lang yung nakita rito sa lugar na ito at hindi pa natukoy kung kanino talaga yon. Ang last stop ng aking Maragondon tour, sa Maragondon River, sakay ng balsa. Yung pangalang Maragondon, hango siya sa Tagalog word na dagundong. At malakas yung agos ng tubig, rumaragasa, umuugong, dumadagundong. Kaya tinawag tong Madagundong. Hanggang eventually, tinawag na itong Maragondon. Hey! Bye guys! Bibisitahin ko muna si Lolong. Para ang nagbabump car sa ilog. Maganda rito, may kabungguan eh. Malalim yung ilog. Nakakatakot. 15 feet! Balik na ako dyan! Itong Cavite, sobrang yaman niya sa kasaysayan. Kaya perfecto para dun sa mga gusto ng historical tour. Mahalagang malaman yun kasi yun yung mga lessons na pwede nating dalhin, gamitin hanggang sa panahon ngayon. Kaya tara na't balikan ang nakaraan at silipin ang kasaysayan. Ako po si Jonathan Andal para sa Balikbayan, the GMA Integrated News Summer Pasyalan. Nakatutok 24 oras.